Ayan. So, ito yung mga topics natin ngayong gabi. So, Road of Winners, 5-year plan, 4 stages of network marketing, direct selling versus network building, and time management. Okay, so imagine mo, isang session pero 5 topics na agad yung tinamaan mo, di ba? So, congratulations. So, anyway, start na tayo, no? Eto, simulan natin sa Road of Winners. Okay, so eto, kung ikaw, nandito ka ngayon sa I Am Worldwide sa network marketing, importante kasi na maintindihan mo na hindi ka lang nag-join dito, bumili ng package at ang goal mo lang ay maging healthy, 'di ba? Kung ikaw talaga ay pumasok sa I Am Worldwide, 'di ba? Ang goal mo rin talaga is makapag-build ka ng isang organization. So para makapag-build ka ng malaking team or malaking organization dito sa negosyo na ginagawa natin, importante na alam mo tong road of winners. Okay? Kasi pag ito hindi mo naintindihan, ano ka kumbaga, magiging mataas yung expectations mo, tapos minsan hindi mamimit yung expectations mo, ano mangyayari? Baka mag-quit ka. Okay? Pero pag ito naintindihan mo, di ba, maliit ang chance na magko-quit ka. Okay? So ano ba to? Ayan. So, etong road of winners, it involves 3 triangles. Okay? So, dalawang inverted na triangle yan, tsaka isang yung normal triangle. Okay? So, kaya naka-form siya ng parang W. Diba? So, sa first triangle natin, which is itong nasa gitna, ano yung nire-represent nito? Okay? So, it represents time. Ito yung time na spend natin na gawin yung business natin. Okay? Kasi, hindi ka naman nag-join dito tapos yayaman ka na agad, di ba? Hindi enough na nag-invest ka lang ng pambili mo ng package. Kailangan talaga mag-spend ka ng time na aralin yung negosyo, yung pasikot-sikot ng business. Okay, so ano yung bibigyan mo ng oras? Ano yung mga yon? Number 1, trainings. Okay, trainings ng company, trainings ng team, trainings ng mentor mo. Okay, so kailangan as much as possible para kang sponge dito sa negosyo natin. Lahat ng kaya mong i-absorb mo na. Lahat ng training na dapat mong attendan mo na. And hindi pwedeng isang beses mo lang ina-attendan ang mga topics. Dapat paulit-ulit siya. Kasi hindi mo talaga magigets eh. Tsaka yung journey mo kasi dito sa business natin, habang tumatagal, nag-iiba yung version mo. 'Di ba? Meron kayong honeymoon stage. Alam mo yung honeymoon stage? Yung bago ka pa lang sa business, 'di ba? Yung excited ka pa, wala ka pang rejection, masaya ka pa, 'di ba? Pero meron kasing disappointment stage eh. 'Di ba? Yung parang feeling mo wala nangyayari, 'di ba? Parang biglang bumagal yung benta, biglang wala ng sales, 'di ba? Or minsan walang income, 'di ba? May mga ganong stages kasi eh. Okay, tas meron yung acceptance stage eh. Okay, yung kapag na-accept mo na normal lang pala na merong ups and downs sa negosyo. Okay, so iba-iba kasi yung version natin. 'Di ba? Habang tumatagal tayo sa business natin, nagmamature tayo. Kaya yung understanding natin sa mga trainings habang tumatagal, nag-iiba. So for example, itong topic na to, first time mo na-attendan, the next batch, umattend ka uli ng topic na to, ibang version ka na. So iba na naman yung pag-intindi mo dito. Ganon siya, mentor. Kaya dapat paulit-ulit mong ina-attendan yung topic. Ako nga ilang beses ko na to diniscuss eh. Pero iba-iba yung bagsak ko dito. 'Di ba kasi nag-iiba rin yung version ko eh. Nagle-level up din kasi ako as a leader eh. So habang tumatagal, yung interpretation ko ng training at yung delivery ko ng training, nag-i-improve din siya. Okay, kaya dapat paulit-ulit. Okay, at kung i-discuss man to ng ibang mentor, maganda ma-attendan mo pa rin. Bakit? Kasi iba-ibang level of experience ng mga mentors dito sa I Am Worldwide. So iba pa rin kapag makakuha ka ng ibang perspective, hindi lang sa akin, 'di ba, pati sa mga ibang mentors. Okay? So ano pa yung kailangan bigyan mo ng time? Umattend ng mga mentorings, 'di ba? Umattend ng mga business presentation, dapat iba-ibang speaker na papakinggan mo. Hindi pwedeng isa lang ang pinapakinggan mo, 'di ba? Kasi darating yung time magkakaroon ka ng personal style ng presentation eh. Okay? At yung personal style mo na yan,
mafo-formulate mo lang yan kapag nakapakinig ka ng iba-ibang presentation. Okay, kasi bakit? Kukuha ka kasi ng mga iba-ibang style ng pagbagsak eh. Tapos, ia-apply mo sa kung ano yung sa tingin mong bagay sa'yo. Ganon siya, mentor. Kaya hindi pwedeng isa lang pinapakinggan mo. Kailangan nakikinig ka rin sa iba-ibang speakers. Okay? Next, ano pa? Give time to attend events. Hindi pwedeng uma-attend ka lang ng training, uma-attend ka lang ng mga presentation, pero absent ka sa mga events. Ano yung mga events na dapat ina-attendan mo? Company events and team events. Dapat non-negotiable siya. Dapat hindi ka pinipilit umattend ng training. Kailangan regardless kung magkano yung presyo ng ticket, dapat drop everything pag may events. Kasi bakit? Ang events part ng negosyo eh. Ang promoting of events, part yan ng job description natin as network builders, lalo na kung may downlines ka or may grupo ka. Kailangan, ikaw yung number one nagpo-promote ng events sa downlines mo. Okay? Kaya dapat ikaw mismo, mahirap kasi mag-promote ng event pag ikaw absent ka. 'Di ba? Kaya dapat ikaw, wala na sa mindset mo na, ay, na parang optional lang ang pag-attend ng event. Hindi siya dapat optional. Kasi pag optional lang sa'yo ang pag-attend ng event, hindi ka pa talaga seryoso mag-build ng network. You're not serious in this business. Kumbaga, ano mo lang to, hobby. 'Di ba? Or pampalipas oras mo pa lang siya. Okay, ano pa? Bondings. Siyempre, dito kasi nakakabuo ng mga relationship. Dito nakakabuo ng camaraderie, ng unity, ng synergy. Kapag kasi meron tayong personal relationship sa mga ka-team natin, sa mentors natin, sa downlines natin, sa mga crosslines natin, 'di ba? Doon tayo mas nakakakuha din ng motivation, and then nakakakuha din tayo ng inspiration. At the same time, doon din tayo nakakuha ng mga information na kailangan natin sa negosyo natin. Minsan may mga information tayo na hindi natin nakuha sa mentor natin, pero nakuha natin sa crossline natin. Minsan may information tayo na nakuha natin din sa downline natin, or alam mo yun, nakukuha nyo. Sa pag-attend ng mga gatherings and mga bondings, minsan meron din tayo mga nakukuha or napupulot na mga data. Kaya importante, talagang, ang ano nga anong word ba yung gusto kong sabihin? Dapat kaladkarin ka. Okay? Sabihin mo nga, dapat kaladkarin ako. Okay, ganyan talaga sa networking eh. Kailangan sama ka ng sama. Ganun siya eh. Kaya nga ako, I love network marketing. Why? Kasi masaya ako kapag nagso-socialize ako sa mga tao. Before, ayoko. Pero ngayon, na-enjoy ko na eh. Na-enjoy ko na kapag meron akong nami-meet na mga bagong tao, tapos nakikilala ko yung personal life nila, yung buhay nila. 'Di ba? Hindi lang about business. Alam mo 'yun, marami ako natututunan kapag meron akong bagong nakikilala. Kaya sa mga bondings, take time. Kailangan updated ka sa mga ganap. Okay? Para naman ganun din makapag-socialize ka rin. Okay? And kailangan talaga eh, lalo na pag nagbi-build ka ng grupo, pag nagbi-build ka ng leaders, kailangan nababanding mo din sila. Okay? Especially pag may mga directs ka, yan yung mga, or yung mga core leaders mo, yan yung madalas na dapat nakaband mo. Okay? So, now, ano pa yung mga kailangan mong gawin? Kailangan yung mga natutunan mo, ina-apply mo. Okay? Hindi enough na attend ka lang ng attend. Kailangan you apply what you've learned. Because knowledge without application is useless. Okay? Baliwala eh. Halimbawa, naka-graduate ka ng batch 10, tapos umattend ka uli ng batch 11, inulit mo, umattend ka uli ng batch 12, and so on and so forth. Ang galing-galing mo na. Master mo na, pero hindi mo naman in-apply. Wala siyang silbi. 'Di ba? So, kailangan tayo, ina-apply natin. You don't need to become perfect. Okay? Hindi mo kasi mapaperfect agad sa isang beses na in-execute mo yung natutunan mo. Kailangan kasi may repetition. Prospecting, inviting, presenting, follow-up, lahat ng yan, hindi mo mapaperfect yan if hindi mo siya gagawin ng paulit-ulit. Kailangan lang, i-apply mo lang siya ng i-apply. Okay? And then, ang pinaka kailangan mong ma-realize is yung teaching part.
na dapat hindi nag-stop sa'yo yung alam mo. Kasi dito na magsa-start lalaki ang grupo mo eh, pag nagtuturo ka na. Pag marunong ka nang magpasa ng information, sa'yo pababa. Okay? Ako siguro, early pa lang ako or kumbaga bago pa lang ako sa network marketing, nung time ko, nasabihan na ako na dapat magturo na kaagad ako. Okay, dapat magkaroon ako ng heart to teach. Kasi pag hindi ko yun ginawa, yung growth ng organization or yung paglaki ng team babagal. Parang ganun siya. So, ako naalala ko parang 6 months pa lang ata ako sa network marketing. Nag-try na ako mag-discuss ng training. 'Di ba? Kahit isang isang downline lang yan, dalawang downline yan, kahit one-on-one lang yan, basta nagtuturo ka ng alam mo or natutunan mo, enough na yon. It doesn't have or it doesn't need na maraming participants, marami na agad uma-attend. Hindi kailangan. Kahit nga isa lang eh. 'Di ba? Basta nagtuturo ka na. Next is duplication. Kailangan gumagawa ka na or nagde-develop ka na ng katulad mo. So yun yung goal mo, Mens. To step by step to ah. So dapat i-ready mo yung heart mo na kailangan naghahanap ka na ng next sa'yo. Parang ganun siya. So duplicate and then you delegate. Okay, kailangan binibigyan mo ng task paunti-unti, binibigyan mo na siya ng assignment. Okay, para natetest mo kung talagang ina-apply niya yung mga tinuturo mo sa kanya. Okay, so yan ang trabaho nating leaders. Pag leader ka, kailangan nagle-learn ka, ina-apply mo, nagtuturo ka, nagdo-duplicate ka, nagde-delegate ka. Okay? So sa simula, na nagbibigay tayo ng maraming oras sa business natin, wala pa tayong masyadong grupo. Tayo pa lang. Kaya yung income natin maliit pa lang. Okay, pero pag tayo, habang ginagawa natin yung business, ina-apply natin yung mga natutunan natin, nagkakaroon na tayo ng mga downlines na active. Okay? Yung time na binibigay natin, hindi na katulad nung binibigay natin nung nagsistart tayo. Bakit kasi, unti-unti, naduduplicate na tayo at may network na tayo, may grupo na tayo lumalaki. Nagkakaroon na tayo ng mga leaders na ginagawa din yung ginagawa natin. Dahil yung income, lumalaki na din. Okay? So dati, nung nagsistart ka, ang dami mong binibigay na oras, walang income. Pero habang tumatagal, dahil nagkaka-downlines ka na, nagkakagrupo ka na, yung income mo lumalaki, kaya yung time na binibigay mo, kahit hindi na katulad nung nagsistart ka. And kapag dumating ka na dito sa tuktok ng triangle na to, kahit wala ka nang ibigay na time, dahil malaki yung network na na-build mo, yung income, passive na, kumbaga big passive income na. So, kailangan mong maintindihan na yes, sa simula, ba't parang ang bagal, ba't parang hindi pa tuloy-tuloy yung kita, bakit parang minsan meron, minsan wala. Bakit? Kasi nga, check mo muna yung status ng network mo. Meron ka na ba talagang katulad mo na active, na nagbibigay ng oras, na uma-attend ng trainings, na kaya ding mag-duplicate, mag-delegate later on? Ibig sabihin dapat meron ka kasing leaders na binibuild under ng organization mo kasi yun yung didikta kung yung network mo talaga ay palaki. Ngayon, ang tanong, meron ba under ng organization mo na active? Kung wala, okay lang. Ibig sabihin, dapat yan ang i-goal mo. Na kailangan may makuha ka na leaders, may mabuild ka na leaders under ng organization mo, nakatulong mo mag-build ng network mo. Okay? So, pag ito naintindihan mo, di ba, alam mo na dito, posible talagang kumita ng malaki. Basta makapag-build ka ng malaking organization. So, you must spend time, 'di ba, doon sa mga bagay na makakatulong sa iyo na makapag-build ka ng network. Kailangan alam mo kung saan mo nilalagay yung oras mo. Okay? You must be consistently doing the right things. Baka kasi tumatagal ka sa network, you're not consistently doing the right things, but you are doing the wrong things consistently. Magkaiba kasi yun eh. Okay? So, assess mo rin yung self mo. Tama ba ginagawa ko? 'Di ba? O baka may kulang ako sa ginagawa ko ngayon, diyan papasok ang mentor. Kaya nga importante, may mentor ka na sinasabihan mo, mentor, tama ba ginagawa ko? Ito yung schedule ko. Tama ba tong strategy na ginagawa ko ngayon? Etc. etc. Diyan papasok ang mentor. Kaya importante,
may humility ka na magpa-assess, magpa-feedback, magpa-correct, 'di ba? Para alam mo kung tama pa ba yung ginagawa mo. Okay? So this is a 5-year plan pag full-time ka. Pero pag part-time ka, yung 5-year plan, ma-extend yan. Magiging 6 years, 7 years, 8, 9, 10, and so on and so forth. Okay? Ang sinasabi ko, dapat by 5 years na ginawa mo ng full-time yung network marketing, dapat may malaking grupo ka at kumikita ka ng passive income. Yun ang ideal. Pero kung hindi ka naman talaga full-timer, okay, ang definition ko ng full-timer, 16 hours per day. You're doing network marketing. Pero pag ginagawa mo lang to ng 8 hours below, part-timer ka lang. Hindi mo ma-perfect yung 5-year plan. Pwedeng baka 10 taon ka abutin bago mo talaga ma-build yung network mo. Pero okay lang. As compared to employment, 40 years. 'Di ba? Mamili ka. Employment, 40 years o 5 years. 'Di ba? Again, kaya importante, you use your time well. Okay? So mamaya pag-uusapan natin paano mo magagamit yung oras mo ng tama. Okay? So, yan, hinati ko yan sa year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. So yan yung ideal. So sa year 1 mo, kaya sobrang hirap. Bakit? Ikaw pa lang eh. Kaya dapat by next year, sa second year mo dito, dapat meron ka ng dinuduplicate. Meron ka ng katuwang. Pag uma-attend ng training, pag tinignan mo yung participants, may downlines ka na dun. Okay? Ganon siya, men. So, wag mo nang patagalin ipagpa next year. This year, dapat sa next batch, kapag merong batch 11, that may downline ka dun. Yun kasi yung sukatan na lumalaki yung team mo eh. Yung meron kang mga active na downlines na nag-aaral sa negosyo. Okay, kasi yun yung potential leader na pwede mong i-develop later on. Di ba parang kayo, masasabi ko kayo, potential kayo na leaders. Bakit? Kasi nag-undergo kayo ng training eh. Tinapos nyo nga eh. Di ba? Tapos, pag next level pa kayo, ibig sabihin nyo na talaga, yun yung sukatan na ako, yun yung gauge ko as a leader. Paano ko malalaman na potential yung tao pag nagbibigay ng oras sa training? Pag ang tao hindi nagbibigay ng oras sa training, hindi ko siya bibigyan ng oras, pero hindi siya yung katulad nyo. Okay? So, kung ako, mamimili ako ng bibigyan ko ng time, mas bibigyan ko kayo ng oras kaysa dun sa hindi umaattend ng training. Nakukuha nyo? So, ganun siya, means i-goal nyo na magkaroon kayo ng mga leaders na attend for the next batch. Kailangan nagte-training din. Kailangan nade-develop din sila. Okay? So, next, ito naman yung 5-year plan natin, no? So, ano ba yung list of activities or ano ba yung mga kailangan nating gawin, okay, during our first year sa ating business. Okay? So, ito yung number 1. 100% effort, ikaw palang gagawa lahat. Okay? Ano yung mga dapat mong gagawin? Dapat monthly you have goal setting. Okay? Either you have your personal goal setting or magpapa-goal set ka sa mentor mo. Or meaning to say, hindi pwedeng lumilipas ang isang buwan na wala kang target. Okay? Kasi ano yun eh, para kang nagba-basketball na walang ring. 'Di ba? Para kang nagda-darts, walang bullseye. 'Di ba? Ano 'yun, wala kang tinatamaan. Ganon siya, mens. Kaya dapat every month may goal ka. Okay, tapos training. Ang training dapat everyday. Okay? Hindi porke Tuesday, Thursday lang yung schedule ng training natin, yun lang yung training mo. Dapat sa mga araw na wala tayong schedule, nagre-replay ka, nagbabasa ka ng book, 'di ba? Or may pinapanood ka ng mga ibang videos na regarding sa business na ginagawa natin. Yun yung sinasabi kong training. And at the same time, application. Okay? Kailangan nag-I am 5 ka. Ano yung I am 5? Prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. Dapat dyan umiikot ang buhay mo kasi income-producing activities yan. Ano pa? Retail. Kasi yung retail, dyan ka kukuha ng panggalaw eh. Kung full-timer ka, dapat nagre-retail ka. Para, nang sa ganun, hindi mo sabihin, ano ba yan, wala nangyayari. Di ba? Dapat, maximize mo na yung products natin maganda, maximize mo, nakakabenta ka, kahit 2 boxes, 3 boxes per day. Panggalaw din yan, lalo na kung full-timer ka.
'Di ba? Kung part-timer ka, kailangan mo pa rin magbenta kasi sayang naman may products ka. Okay? Lalo na kung um, executive package yung kinuha mo. Okay? Next, pay-in. Kailangan nagkakaroon ka ng DRs. Ano yung DRs? Direct referrals. Kailangan wag lumipas ang isang buwan na wala kang DR. Ngayon, tanongin mo yung sarili mo, may na-DR ka ba ngayong buwan? Okay? So, kung wala pa, di pa naman tapos eh. Di ba? Marami pang days. Habol ka kasi February 17 pa lang naman eh. So, you have 11 days pa bago matapos ang February. Okay? So, kailangan means, ginogol mo sa isang buwan, pinakakonti na yung 5 DRs. Pinakakonti na yung 5. Kailangan nga 5 to 10 DRs eh, per month. Kung lalo na kapag nagbi-build ka pa lang ng team, wala ka pang core leaders. Okay, ano pa? Activation. Ano ibig sabihin ng activation? Mini-make sure mo na may mga downlines ka na nag-undergo ng trainings. Kasi kapag ikaw papayin ka lang ng papayin, hindi ka makakabuo ng grupo. Bakit? Kasi walang natututo sa downlines mo eh. 'Di ba? Kaya importante yung constant na activation ng mga nagpe-pay-in na orientation sila. Okay, at uma-attend ng mga modules, okay, yung mga events, ng mga activities ng team, ng company. Okay, ano pa? Plug into the system. Kailangan alam nila yung sistema. Okay, kasi pag ikaw lang nakakaalam ng sistema, hindi ka makakabuo ng grupo. Okay? Team effort, zero, okay lang yun kasi ikaw pa lahat. Your income, 100% effort from you. Okay? Kasi ikaw pa lang yung gumagawa ng mga training, I am 5, and so on and so forth. Okay? So to do, learn, achieve goals, teach, duplicate, establish, sustain. Okay? So this is normal, do not complain. So ibig sabihin, dapat okay, yung oras natin umiikot dito. Okay? Pag hindi, simulan mo nang gawin yung mga hindi mo pa nagagawa. Okay? Clear? So ngayon, anong gagawin mo? Sa second year, kailangan hindi ka nalang mag-isa. Sa ikalawang taon mo, dapat meron ka ng core leader, at least minimum 2. Isa sa left, isa sa right. So by second year, 3 na kayo na gumagawa ng goal setting, training, I am 5 retail, pay-in, activation, and plugging into the system. So dito, 75% effort mo, 25% duplicated ka na. Kasi bakit? Meron ka ng mga under mo na ginagawa din yung ginagawa mo. Okay? So yung team effort, 25% yung income, 75% galing sa'yo, 25% galing sa team. Gets? Kaya halimbawa, wala ka pang kita. Kasi nagbe-base pa lang yung income galing sa'yo. So pag hindi ka kumilos, wala kang income. So nasa year 1 ka pa lang. Pero halimbawa, nagugulat ka, wala kang ginagawa, nagkaka-income ka, kahit papano ibig sabihin may gumagalaw na under mo. So kahit papano may duplicated na under mo. So nasa second year ka na yan. Okay, nagigets ba? So dapat ginugol mo na merong naduduplicate ka under ng organization mo. Okay, na ginagawa din yung ginagawa mo, nagle-learn, nag-hit ng goals, nagti-teach, nagduduplicate, nag-establish, nagsusustain. So this is normal, do not complain. So ano yung goal mo by third year? Dapat 50% na lang yung effort mo, dapat 50% duplicated. Dapat mas marami na yung ginagawa mo. Tapos yung mga na-duplicate mo nung second year, dapat sila may dinuduplicate na din on your third year. Okay, nakukuha nyo? So ibig sabihin, nung second year may level 1 ka, dapat yung third year mo may level 2 na leaders na gumagalaw under ng organization mo. Okay, so ang team effort 50%, ang income 50% galing sa'yo, 50% galing sa organization mo. Okay, so mas marami na kayong nag-learn, nag-hit ng goals, nagtuturo, nagdo-duplicate, nag-establish, nagsusustain. So this is normal, do not complain. Okay, on your fourth year, less na lang yung effort mo. Bakit? Kasi 75% duplicated ka na. So yung income mo, manggagaling sa 75% galing sa grupo mo, okay, and 25% galing sa'yo. Magugulat ka, ang laki ng pumapasok na income kahit na wala ka naman masyadong effort.
Okay? Ito yung, alam mo yun, ito yung masarap na part kapag nandito ka na. Okay? Kasi kahit pa paano nabawasan na yung trabaho mo. Okay? Fourth year. So, learn, achieve goals, teach, duplicate, establish, sustain. So, same pa din yung gagawin mo at dapat ginagawa din nung under ng organization mo. Okay? So, this is normal, do not complain. Okay, next. By fifth year, ito yung kahit wala ka nang ginagawa, okay, 100% ng income mo galing sa grupo mo. Kahit wala ka nang ginagawa, ang laki ng income mo. Yan yung target. Yan yung hindi kayang ibigay ng employment. Okay, kaya dapat gawin mo ng tama yung first year mo para hindi ka ma-delay. Kasi pag hindi mo nagawa ng tama ang first year mo, sa second year mo, uulitin mo uli yung first year mo. Ganon siya, para siyang college degree. 'Di ba? Pag hindi mo na perfect yung first year mo, repeat ka. Ganon siya. Tapos ito pang masaklap, pag nag-stop ka, pag bigla kang huminto, always kang babalik sa first year. Ganon siya. Okay, bakit? Kasi mag-i-inactive yung mga downlines mo pag nag-inactive ka. Ganon siya. Okay, pero pag nag-active ka, mag-a-active yan uli sila. Okay? And ang goal moments, talagang hindi lang sila yung active, pero talagang ma-establish mo sila as leaders. 'Di ba? Na kahit anong mangyari, mahirapan man sila, mag-attrition man sila, hindi sila magko-quit. Sasama sila sa journey mo hanggang dulo. Okay? So sa fifth year mo, sa totoo lang, kung may matira ka mang leader mo niyan na nagsimula ng kasabay mo ng first year, congratulations. Okay? Ako nga iniisip ko, meron ba? Meron naman. Meron naman kaming nakasama namin ng first year hanggang fifth year nandito pa naman. Okay? So may ang i-goal moments, yung nakasama mo ng first year, dapat magstay sila, 'di ba, for as long as possible. Yan yung masasabi mo, ito pang core leader na to. Kasi through thick and thin, kasama mo. Okay? So, ano yung gagawin? Same pa rin naman. Kailangan mas dumadami lang yung nagle-learn, nag-hit ng goals, nagti-teach, nagdo-duplicate, nag-establish, nagsusustain. So, ano yung kailangan gawin? Rebuild, don't stop rebuilding. Ibig sabihin, wala kasing limit yung income sa network marketing eh. Halimbawa, kumikita ka na ng 1 million per month on your fifth year. Pwede ka pang kumita ng 2 million, 3 million, 4 million, 5, 6, 7, 8. Actually, di ba ang Crown Alpha Mentor nga, 12 million per month, 3, 6, 9, 12. Kasi 3 million per week ang Crown Alpha Mentor eh. So, ibig sabihin, ang kailangan mo lang, magbuo ka lang ng mga bagong linya. So halimbawa, na-establish mo na si leader A, si leader B, leader C, leader D. E di build ka uli ng isa pang leader. Okay? Or dalawang leaders. Dalawang linya uli. Magbukas ka. So, hanggang makompleto mo yung 10 diamonds mo. Di ba kasi sa compensation plan natin, kailangan makabuild ka ng 10 diamonds para mag-Crown Alpha Mentor. So, what you will do is just build. 'Di ba? Until makumpleto mo yung 10. Okay, nakukuha nyo ba mga mentors? Ngayon, ang tanong, sino yung potential nyo ngayon? Sino yung first two na i-build nyo? Okay, minimum. Pero kung kaya mo yung first 10 mo, i-build mo na ngayong year na to para hindi ka na uulit ng uulit. 'Di ba? Ganun yung ginagawa na iba, nagdi-DR na sobrang dami. Tapos sabay-sabay din develop. Pwede naman 'yun. Mas maganda nga 'yun eh. Pero lagi niyong tatandaan, meron din tayong tinatawag na attrition. Okay, may mga tao na minsan bigla na lang silang mawawala, or may mga tao bigla na lang munang magpapahinga under ng organization mo. Parang ako, bigla ko nagpahinga na 1 taon eh. 'Di ba? Aware naman kayo doon, 'di ba? Lalo na nung nabuntis ako, nag-stop ako ng 1 year noon. So, paano kung yun lang yung binibuild mo? 'Di ba? O, edi nga ka na. Kaya kailangan marami kang binibuild. Hindi mo lang ire-rely sa few leaders lang yung negosyo mo. Kailangan simultaneously you are building multiple leaders, 'di ba? Under ng organization mo. Okay? So now, let's talk about the 4 stages of network marketing. Okay, so ang first stage of network marketing is what you call the sponsoring, which involves training every day and application of the 90-day burn. Okay, so ang gagawin mo lang dito ay mag-DR ng mag-DR. Mag-direct ka lang na mag-direct. Massive directs in a short period of time to find your inner circle and to identify your potential core leaders.
Okay, when you say core leaders, yan yung magiging general. Okay, yan yung mga agila mo. Yan ang hahanapin mo kapag nagna 90-day burn ka. Hindi yung bibili lang ng product, magiging user, magbebenta-benta. Okay naman yun, mens, na meron kang mga malalakas gumamit at magbenta. Pero ang hinahanap mo, mens, yung magbibuild ng organization, yung pang-builder. Okay? Kaya dapat, lagi kang nagna 90-day burn. Pag nag 90-day burn, natapos na yung 90-day burn, another 90-day burn to get your potential core leaders. Tapos, i-apply mo lang siya ng i-apply hanggang mahanap mo yung 10. Okay? Ano yung 10? 10 DRs mo na magda-diamond ng under ng organization mo. Okay? Yun yung target mens eh. Dapat makasampu ka na DR eh. Na active, na hindi magkukwit, na magtutuloy-tuloy. Ngayon ang tanong, ilan na ang DR mo? Pangalawa, ilan ang active? Uma-attend ng training. 'Di ba? At sino yung potential mo maging leader? Okay, next, building. Build relationship. 'Di ba? Sa building stage, ito yung mas malalim dapat yung pagkilala mo dun sa mga binibuild mo na leader, especially core. Okay? So, yan yung magsispend ka talaga ng time, um, i-bonding sila, i-mentoring, i-training, 'di ba? I-duplicate, bigyan ng mga task, i-delegate, okay? Kasi diyan mo malalaman eh sino yung pang ano mo eh, yung pang core mo kapag binibuild mo na sila, pag tinuturuan mo na sila, pag binibigyan mo na sila ng task, 'di ba? Kapag may mga challenges na, 'di ba? Doon mo malalaman sino talaga yung pang leader eh, yung pang matagalan ba. Okay? So, kaya importante consistent yung pag-training, pag-mentoring at pag-build ng relationship sa mga potential leaders mo. Kasi or else lagi kang sponsoring. Lagi kang sponsoring, wala kang nabibuild. Okay, next. Ang goal mo, mag-establish. Help core leaders to build core leaders. Okay, kaya dapat importante, bumababa ka. Okay, hindi lang yung DR mo, yung kinakausap mo, kailangan pati yung binibuild na core nung core mo. 'Di ba? Ang tawag doon, core of core mentoring and training. 'Di ba? Parang kayo, katulad nyo, hindi ko naman kayo DRs, 'di ba? Pero nagte-training tayo, nagme-mentoring tayo. Okay? So bakit ine-establish ko kasi yung mga nasa taas nyo, 'di ba? Ibig sabihin, kaya natin 'to ginagawa, I want to establish the leaders na kung saan kayo under. Okay? Kaya nga importante, tuloy-tuloy ang mentoring, tuloy-tuloy ang training, dapat hindi 'to natatapos. Okay? Kasi nag-e-establish tayo. Okay? And lastly, sustaining. Kailangan may mga training programs, cross-line in action, na mga activities, team buildings, recognition, incentives, bonding, etc. So, kailangan meron tayong mga ginagawang activities katulad sa atin sa Dream Team or ang forte natin yung training program natin. Kasi hindi naman lahat ng teams ginagawa yung ginagawa natin eh. Alam nyo ba yun? 'Di ba? Ang Dream Team Academy, 'di ba? Batch 10 na tayo. Sinimulan natin ang Dream Team Academy 2024 lang. Okay, na dire-diretso. 'Di ba? Pero grabe, thank you Lord, no? By the grace of God, umabot tayo ng batch 10. Okay, and alam mo yun, sa bawat batch na yan, merong umuusbong talaga na, ano eh, pangmalakasan natin na leader eh. Diba? Sino kaya ang malakas dito sa batch 10? Ayan, so, kaya nga importante, tuloy-tuloy lang. Okay, kaya yung training program natin, hindi yan matatapos. Kasi ang goal natin, ma-filter natin sino yung mga pang-agila. Okay, and I think nandito na, kaharap ko na yung mga agila ng batch 10. Ayan, di ba? So, kaya kailangan, mens, later on, di ba, darating yung time, ikaw na rin gumagawa nito. Ikaw na rin yung naggagawa ng training program, di ba? Nagkakanda ka ng mga recognition events, ikaw na rin nagpapa-incentives, ikaw na rin nagkakandak ng mga bonding, gathering ng team mo. Okay? So, yan yung 4 stages of network marketing. So, ang goal mo, Ments, mag-progress ka. So, dapat galingan mo sa sponsoring. Kailangan marami kang DRs para marami kang i-build. Di ba? Para meron kang i-establish at para meron kang isusustain na grupo. Okay, next. Direct selling versus network building. Kapag ikaw, pumunta ka sa path ng direct selling, wala namang masama dito, Ments. Pero gusto ko lang i-differentiate ang kaibahan ng nagde-direct selling ka lang versus nagbi-build ka ng network. Kapag direct selling ka lang kasi, short-term mindset yan. Okay, so focus ka lang sa magkano lang yung kikitain mo.
What's in it for me? Pag kinausap ko to, magkano kita ko? Pag ito pinuntahan ko, magkano yung kita ko? Pag ito nabenta ko, magkano yung kita ko? So more on profit yung iniisip mo. Okay, yan ang direct selling na mindset. Okay, ano pa? Only give help if they see immediate payback. Ibig sabihin, magbibigay ka lang ng oras or effort kapag alam mo sure pay-in. 'Di ba? Sure pay-in ba yan? Kasi kung hindi, di na ako pupunta dyan. 'Di ba? Anong klase? Ganun ang mindset ng mga ano lang, yung gusto lang talaga kumita. 'Di ba? Okay, yun ang direct selling mindset. Okay, so close a sale only. So ang goal lang makabenta para may profit. So itong kapag direct selling yung path na gusto mo, talagang gusto mo lang kumita lang. Okay, makabenta lang, makapagpa-pay in lang. Okay, medyo self-centered po kapag nandito ka sa path ng direct selling kasi ang goal mo lang nga profit eh. Kumita lang, tapos pag naka-pay in ka na, bahala na sila. Okay, goodbye. Okay na, pay in na. Just for you na ako. 'Di ba? Ang direct selling, it doesn't mean nagbebenta-benta ka. Nagpapa-pay in ka tapos pinapabayaan mo yung pay in mo. Yun yung ibig sabihin ng direct selling mindset. Okay, yung pa-pay in ka lang ng pa-pay in, 'di ba? Pero 'di ba, nakalimutan mo yung pinangako mo na tutulungan mo siya, 'di ba? Na alam mo yun, nagigets mo ba? So dapat means wala sanang may ganong mindset dito na nagpapa-pay in ka lang tapos pinapabayaan mo na sila. Okay? Okay ba yun mga mens? Promise? Okay, and computes everything. 'Di ba? Kaya medyo self-centered talaga. Kasi nga, alam mo yun, nagbibigay ka lang ng time kapag alam mo yung sure na yung pay-in or sure na yung, alam mo yun, yung sure dapat may kita ka. Ganon. Parang ganon siya. Okay, ang kaibahan kasi ng direct selling sa network building, dito long-term yung mindset mo. Okay, focus ka dun sa well-being ng tao, ma-develop siya, matulungan siya, maturuan siya, mag-guide siya. Okay, ano pa? Offer and give help without expecting something back. Okay, hindi ka nagko-compute kung meron ka bang kikitain dito kapag tinulungan mo to na tao na to. 'Di ba ang iniisip mo ano yung magiging siya, 'di ba later on kapag talagang natuto siya, naging leader siya. Okay, ano pa? Build people to be financially free. So ang goal mo men, hindi mo tigilan yung mga tao hangga't hindi sila talaga nagkakaroon ng progress dito sa business natin. Talagang hindi ka magi-give up sa kanila. 'Di ba? Kahit na sila nagi-give up na sa'yo. Okay? Kasi darating yung time ganun eh. 'Di ba yung ikaw bigay ka ng bigay, turo ka ng turo, pero minsan 'di ba may mga tao hindi sila grateful, hindi sila pero kailangan mo tanggapin na may mga ganun tao na ang tinitignan lang nila yung benefit nila sa'yo. Okay, or yung naaalala lang nila yung mga magaganda mong ginagawa. Pero halimbawa may nagkamali ka lang, 'di ba? May nasabi ka lang na hindi okay, 'di ba? Nakalimutan na lahat yung maganda, ang naalala nila yung hindi maganda. 'Di ba? Pero you have to accept that na may mga tao na gano'n na under ng organization mo. Basta ang importante, gawin mo yung best mo, tulungan mo sila, kung ano man yung ibalik nila sa'yo, tanggapin mo. Kung wala, tanggapin mo pa rin. Basta ang goal mo, Mens, gawin mo lang yung part mo. Doon sa mission. Ano yung mission? Build people to become financially free. Kaya dapat ikaw din talaga, ma-build ka dito. Kailangan ikaw muna para yung iba matulungan mo. Okay? Next, it takes time and patience. Kaya hindi pwede yung mga maigsi yung pasensya dito sa network marketing. Kailangan mahaba yung pasensya mo dito. Bakit? Kasi iba't ibang tao yung kinakausap mo, iba't ibang tao yung binibuild mo, 'di ba? Iba-ibang klase ng personality. Tama ang iha-handle mo. Kaya mahabang pasensya. Okay, and it takes time talaga para ma-develop ang isang tao. Okay, pero good news naman pag na-develop na yung isang tao, mas smooth na at mas mapapabilis na yung pagbi-build mo ng organization mo. So, kailangan mo mag-decide, ano ka ba talaga? Direct seller ka ba o network builder ka? Kasi kung direct seller ka, maintindihan ko kung hindi ko uma-attend ng training, maintindihan ko kung pinapabayaan mo lang yung mga downlines mo. Pero kung network builder ka, kailangan ginagawa mo yung dapat ginagawa ng isang network builder, which is yung pinag-usapan natin kanina. Okay? And sana naman, wala naman sanang magkaroon ng mindset dito na ang goal mo lang talaga, kumita, magpa-pay in lang. Okay? Sana wala namang ganun dito na parang, alam mo yun, yung kapag may nag-pay in sa'yo, bahala na sila. Diba? Sana wala namang ganun, no? Okay, so ang goal natin maging
network builders. Okay? So a direct seller is a self-employed salesperson who works usually alone. Okay, usually ito yung mga tao na hindi nakikisalamuha, hindi umaattend ng training, hindi umaattend ng events, basta ang goal lang nila makabenta lang sila. Okay? A network builder build leaders under his or her organization to build a solid team. Okay, a team is a group of people with complementary skills committed to a common purpose and set up specific performance goals. Okay, so ang isang network builder nakiki-collaborate, hindi yung may sariling mundo. Okay, ibig sabihin sumasali ka, nag-e-engage ka sa mga activities ng grupo. Hindi lang sa sarili mong grupo, kundi pati sa taas. Halimbawa, team sa Dream Team, sa MVP, sa buong I Am Worldwide community, dapat nakikisalamuha ka, nakikipag-collaborate ka. Kasi, kailangan kasi, alam mo yun, hindi lang tayo yung parang may sariling mundo. Okay? Kaya I invite you to our Unity Day every Thursday. Okay? Sana dumami na yung uma-attend ng Unity Day every Thursday. Okay? So, let's move on to our last topic, the time management. Okay? So, paano ba natin magagamit ng tama yung oras natin sa business natin? Okay? So, ayan, sabi dito ni BPI ka, what you are and what you become depends on how you use your time. So, kung ano ka ngayon, ibig sabihin, yan yung resulta ng mga ginawa mo before, kung saan mo nilagay yung oras mo. Okay? Kaya, walang sisihan. Okay? Walang sisihan. Pag kung ano man yung nangyayari sa'yo, resulta ng mga desisyon mo yan. Okay, saan mo ginamit yung time mo? Okay, so if you want to change the quality of your life, you need to change how you spend your currency of time. Okay, kasi ang oras, yan yung bagay na kahit anong gawin mo, pag lumipas na, hindi mo na mababalik. So, halimbawa, February 17, 2026 ngayon, kahit anong gawin mo, hindi mo na ito mababalikan. Bukas, February 18 na, never ka na makakabalik sa February 17 kahit anong gawin mo. Okay? Kaya dapat use your time well. Kailangan manage mo siya. Kasi pare-pares naman tayo may 24 hours per day. Si Elon Musk, 24 hours per day din ba siya? Yes. Sino pa? Si Jeff Bezos. May 24 hours per day din ba siya? Yes. Si Sino pa ba yung mga billionaires na kilala nyo? Si Warren Buffett. May 24 hours per day din ba siya? Yes. Lahat naman, mayaman, mahirap, pare-paras tayo may 24 hours per day. Pero bakit iba-ibang resulta natin? Kasi iba-iba tayo ng paggamit ng oras. Nakukuha nyo mga mentors? Okay, now, so let's define ano ba ibig sabihin ng time management. Okay, so it is the process of organizing and planning how to divide your time between different activities. Okay? It is the process of planning and exercising conscious control of time spent on specific activities, especially to increase effectiveness, efficiency, and productivity. It is the art of having time to do everything without getting stressed about it. Kaya alam mo kung bakit tayo nasa-stress? 'Di ba? Nakaranas ka na ba ng gano'n, yung natapos yung isang araw, na-stress ka kasi ang dami mong hindi nagawa? Nangyari na ba yun sa'yo? Kasi nangyari na yun sa akin eh. Sabi ko, oh my gosh, matatapos na yung araw pero parang ang dami ko pang kailangang gawin. Ibig sabihin, hindi mo na-manage yung oras mo. Mali ka ng pinaggamitan ng oras mo. Ganun lang siya kasimple. Kaya wag mong isisihin yung iba kung ano yung naging resulta nung buong araw mo. Kasi ikaw naman yung nag-decide eh. Ikaw nag-decide anong oras ka gigising. Ikaw nag-decide kung gaano ka katagal maligo. Ikaw nag-decide kung gaano ka katagal magluto ng pagkain mo. Ikaw nag-decide kung gaano ka katagal kumain. Ikaw nag-decide kung gaano ka katagal magpo-prospecting. Ikaw ang nag-decide kung kailan ka mag-IBP or magsiset ng appointment. Ikaw nag-decide kung kailan ka a-attend ng training or hindi ka a-attend ng training. Nakukuha nyo mga mens? Ikaw ang nagde-decide, hindi naman yung mentor mo eh. Wala namang CCTV yung mentor mo kung ano yung mga ginawa mo buong araw. So, ikaw lang ang nakakaalam. So, ibig sabihin, kailangan conscious tayo how we use our time. Kaya importante yung management.
Kailangan organize tayo. Dapat nakaplano. Okay? Para nang sa ganun, hindi ka ma-stress na, oh my gosh, tapos na ang February. Pero parang wala namang production. 'Di ba? Nakuha niyo mga mins? Kaya importante ang time management. So, ano yung importance? Number one, achieve bigger results. Okay? Graduate on time sa 5-year plan. Okay? Again, wag nyo kaming sisisihin, yung mentor mo, yung I Am Worldwide, kung na-delay ka. Kung na-delay ka, di ba, 5 years wala ka pang grupo, hindi kasalanan ng I Am Worldwide yun or ng mentor mo. Ibig sabihin, hindi mo nagamit ng tama yung oras mo sa buong 5 taon. Okay? And improve health and well-being. Kasi imagine mo, 5 years, wala ka pa rin grupo, nakaka-stress yun. Di ba? Nakaka-stress yun, pero ang importante yung awareness. Kaya nga ngayon, tinuturo ko na para aware na kayo. Para ngayon pa lang, as early as now, you use your time well. Okay, so how to manage your time? Number one, know your current pains and future pains. Kailangan alam mo yung current situation mo ngayon, kung nasan ka ngayon. Alam mo yung assets and liabilities mo ngayon. Puro liabilities ba? Walang assets, 'di ba? Current pain 'yan eh. Kailangan alam mo yung current pain mo para ma-prevent mo yung future pains. Kung ngayon pa lang, puro liability ka, wala kang asset, pag wala kang ginawang action ngayon, sa future, mas matindi yung liabilities mo. Ganun lang siya kasimple. Kaya ngayon, kailangan alam mo yung current mo. Ano status mo ngayon? Gaano kalaki expenses mo? Gaano kalaki yung pumapasok na income sa'yo? Ano yung mga assets mo? Ano yung mga liabilities mo? Diba? Dapat alam mo yan. Diba? Para nang sa ganun, mapagplanuhan mo yung mga gagawin mo. At magamit mo talaga ng tama yung oras mo. Okay, so number 2, you set goals. Kailangan yung goals mo, i-breakdown mo to smaller goals. So, kailangan specific, measurable, attainable, relevant, time-bound, exciting, and rewarding. Okay? So, specific, meaning to say, halimbawa ngayong buwan, ano lang ba talaga target mo? Mag-focus ka lang sa isa lang kasi ang hirap ng ang dami mong gusto. Gusto mo maglabas ng car, gusto mo rin mag-sapphire, tapos gusto mo rin ma-hit yung 1M. Mamili ka lang muna ng isa, saan ka magfo-focus. Ngayong buwan, anong gusto mo? Okay, so gawin nating mas simple. Bawa, rank lang muna. E di rank lang muna, isipin mo. Doon lang yung iikot yung mundo mo. So halimbawa, gusto mo mag-sapphire, e di sapphire lang iisipin mo. O halimbawa, tapos ka na mag-sapphire, anong goal mo? Kumita ng 6 digits. Okay, halimbawa, kitain mo yung first 300,000 mo sa I Am Worldwide. Kung kumita ka ng 300,000, i-goal mo na maging kumita ng 500,000. Okay, ibig sabihin yung accumulated income to, no? So halimbawa, kumita ka na ng kalahating milyon, i-goal mo mag 1 million circle. 'Di ba? Doon ka fo-focus. So halimbawa, ngayong buwan, kailangan ang kita ko nasa 500,000 na. Ganon. Specific. Okay, and then measurable. Ngayon, hatiin mo 'yan. O dapat weekly may 100,000 ako. Okay, or halimbawa, ang goal mo kumita ng let's say 300,000. Hatiin mo ngayon 'yon. So kailangan kumikita ka 80,000 per week. Parang ganun siya. Okay? Ano yung attainable? Ibig sabihin, wag ka mag-goal ng hindi realistic. Halimbawa, ginol mo, kumita ka ngayong buwan, 1 million, tapos kaka-join mo lang. 'Di ba? Parang medyo suntok sa buwan siya, pero pwede naman, possible naman siya kung just for you. Okay, pero i-level mo lang din sa'yo. Okay? Kung ano yung huling na-hit mo na pinakamataas. Halimbawa, ang huli mong na-hit na pinakamataas, 50,000. So, i-goal mo 100,000 sa isang linggo. 'Di ba? Parang ganun siya. Okay, next, relevant. Kailangan yung i-goal mo is relevant dun sa negosyo na ginagawa mo. So, bigyan ko kayo example dito. Halimbawa, car. Okay, first car instead of property. Kasi yung iba dito, ang maling mindset, ipipilit nila yung result na hindi naman talaga kasama, hindi pa siya kasama dun sa tamang formula. So, yung iba dito gusto magkabahay muna. Eh, di ba nga, first car nga yung formula. Di ba? Ipipilit nila, ay, hindi gusto ko bahay eh. Di ba? Kailangan first car. Relevant. Kailangan relevant sa negosyo mo, hindi pwedeng yung gusto mo. Dapat yung kailangan ng business mo. Sige, bigyan ko pa kayo ng example. Bawa, nagtayo ka ng coffee shop. Tapos, ang gusto mong bilhin, coffee shop, ang binili mo,
Ah, stove. Stove. Tama ba? Magagamit ba yung stove sa coffee shop? Binibenta mo lang kape tas bibili ka ng stove. Nagigets nyo ba ako? Okay. Dapat ang bibili mo coffee machine. Gets? Ang bawa sa I Am Worldwide, sabi nga first car eh. 'Di ba? So dapat first car, yung first result. Okay, clear? Hindi yung hindi kailangan. So dapat relevant. Next time bound, kailangan may deadline. Halimbawa, nag-goal ka ng income. Gusto mo nga kumita ng, let's say, 300,000 ngayong buwan. Kailangan, lagyan mo ng deadline. Kailangan, bago matapos yung February, kumita ko ng 300,000 pesos. Kasi pag wala kang deadline, wala kang sense of urgency. 'Di ba? Tignan mo kapag may due date. 'Di ba pag bayaran ng kunwari ng kuryente. Bayaran ng kuryente at renta, end of the month. 'Di ba? Day before umiikot yung puwet mo. Pag wala pa, pag kulang pa yung pambayad or pambayad ng renta, ganyan. 'Di ba? Ngayon, gumagawa ka ng paraan. Kailangan mabayaran ko yung kailangan kong bayaran, 'di ba? Iba kapag may deadline kasi may urgency. Kumikilos ka. Kasi bakit? May deadline. Pag may deadline, may penalty pag lumampas. 'Di ba sana ganun din tayo pag nag-hit ng goal dito sa I Am Worldwide, yung as if merong penalty kapag hindi mo nagawa. 'Di ba kaya nga dinuktungan ko yan dito sa dulo eh. 'Di ba? So kailangan exciting next, lagyan mo ng reward or penalty. Pag hindi mo na-hit, dapat bigyan mo ng penalty sarili mo. Pero pag na-hit mo, bigyan mo ng reward ang sarili mo. Okay, kami dati nung pinapahit kami ng goal ni Mentor Pitch, meron kaming ganyan system noon sa kanya. Pag hindi namin na-hit, magbabayad kami ng penalty. Tapos yung mga penalty iipunin, mapupunta dun sa naka-hit. So halimbawa, before sa All Stars, meron kaming ganyan. May papatarget sa amin si Mentor Pitch. So parang ang hindi maka-hit nung target na yon, magbabayad. Okay, tapos yung nanalo, ibig sabihin yung nakagawa, sa kanya mapupunta yung pera. Parang ganun. Okay, so kami ginalingan namin talagang lahat dun nung ginagawa namin yung activity na yun. So far, nung ginawa namin yun, walang nag-penalty. Ibig sabihin ayaw naming may manalo. Ibig sabihin ginalingan namin lahat para talagang magawa namin yung mga task. Ang dali lang naman yung task eh, 3 talks per day. Ano ibig sabihin ng 3 talks per day? Kailangan may 3 kaming na IBP every single day except Sunday. Okay, so ano yung penalty namin pag di namin nagawa? 1,000 per day. Okay, so ibig sabihin pag di namin nagawa yung 3 talks, magbabayad kami ng 1,000. So kung 30 days kaming walang IBP, that's 30,000. Kanino mapupunta yung 30,000? Hindi kay Mentor Pitch, dun sa nanalo, dun sa nakakompleto. Okay, so good news, nagawa namin yun lahat. 'Di ba? Grabe no, kaya pala yung 3 IBP per day tapos talagang lahat ng pwedeng kausapin kakausapin mo para lang hindi ka magbayad ng 1,000. Okay, so yun yung example lang binigyan ko kayo ng idea. Okay, next. Okay, so ano yung mga goals na pwede mong i-set? Okay, tangible result, first car. Kung naka-first car ka na, next sports car. Kung naka-sports car ka na, supercar. Kapag naka-supercar ka na, next house and lot. Okay, next. Pag-rank naman, sapphire. Pag nakahit ka na ng sapphire, ruby. Okay, and then emerald, and then diamond, blue diamond, black diamond, crown diamond, and crown alpha, mentor. Okay, income. 100,000, 200,000, 300,000, 400, 500, and so on and so forth. Okay, so kailangan progressive yung goals. Next, prioritize. Know your priorities. Learn to say no. Ito yung mahirap gawin. Ako, guilty ako dito. Okay, kasi may mga bagay na parang gusto mo sana mag-no, pero parang alam mo yun, sige na nga. Yung halimbawa, inaya ka ng, halimbawa may nakaschedule ka na, tapos bigla lang may nag-aya sa'yo, uy, tara, coffee tayo, banding, ganyan. Tapos hindi naman related sa dapat mong gawin. 'Di ba? Parang sige, reschedule ko na lang yung mentoring ko. Oy, i-reschedule ko na lang yung IBP ko. Sasama mo na ako doon sa friend ko. Na-miss ko na siya. 'Di ba? Kailangan, mens, learn to say no. Halimbawa, may mga aya yung family mo. 'Di ba? Hindi ko naman sinabi na huwag ka na sumama. Pero kailangan alam mo ano yung uunahin mo.
Lalo na kung may nakaschedule ka na. Ang masama kasi, may nakaschedule ka na, kinakancel mo. Yung pinipili mo, yung mas comfortable ka, yung may pleasure. Yung pinipili mo, yung mas madali. Ayoko nga mag-IBP mamaya, nakakatamad. Sasama na lang ako doon sa banding namin sa sa beach. Parang ganon. So, ang malupit niyan, naset mo na yun, tas kinancel mo pa. Nakukuha nyo ba mga mens? Kaya kailangan, alam mo kung ano yung dapat mong unahin. Lalo na kung nagbibuild ka pa lang ng business mo, kailangan meron tayong tinatawag na delayed gratification. Okay lang ba sabihin mo, delayed gratification? Kailangan marunong ka na mag-postpone ng mga bagay na, alam mo yon yung comfortable, pleasurable, at madali. Kailangan doon tayo sa uncomfortable muna. Doon sa mahirap. Okay? Kasi, sabi nga, pay now, play later. Or, play now, pay later. Either way, you have to pay. Ano mas gusto mo? 'Di ba? So, learn to say no sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa business mo as of now. Okay, what will you do more of? Ano yung mas bibigyan mo ng oras? Ano yung mas gagawin mo? Okay, and what will you do less of? Halimbawa, vacation mo weekly, linggo-linggo umaalis kayo, tas minsan ang tagal pa. 'Di ba? Okay lang ba bawasan mo muna, wala ka pang downlines? 'Di ba? Tapos sasabihin mo, ano ba yan, mens, wala pa akong kinikita. Paano makikita? Alis ka ng alis. 'Di ba? Mahirap yung ganun, yung sinisisi mo yung sistema, sinisisi mo yung mentor or yung I am worldwide. Pero, ang tanong, saan mo ba nilalagay talaga yung oras mo? Tama? What will you start doing? Ano yung hindi mo pa ginagawa na gagawin mo na? Okay? Kaya importante, 'di ba, aware ka na. Kanina aware ka na kasi 'di ba, inisa-isa ko ano yung ginagawa sa Road of Winners, ano yung ginagawa sa 5-year plan. Ano yung gagawin mo na? Ano yung babawasan mo? Ano yung dadagdagan mo? Okay? What will you stop doing? Ano yung mga distractions mo? Unproductive activities. I'm not saying na yung mga bagay na nagpaparelax sa'yo ay hindi mo nagagawin, 'di ba? Wala namang masamang manood 'di ba? Alam ko 'yan, ginagawa ko nga rin 'yan. Pero yung buong araw na lang, yun na lang ang ginagawa mo, 'di ba? Napaka-unproductive na. Wala ka nang na-IBP, wala ka na set na appointment, di ka nakapag-prospecting kasi nood ka ng nood, 'di ba? Kasi entertaining. Or naglalaro ka, may games ka sa cellphone mo. Tapos sisisihin mo yung system or yung I am world, wala naman nangyari sa akin eh. 'Di ba? Ang tanong, ano ba talagang ginawa mo? Saan mo nilagay yung oras mo? Tama? 'Di ba? Saan mo nilagay yung 16 hours mo kung full-time ka? At kung part-time ka, saan napunta yung 8 hours mo? 'Di ba? Sige nga, assess mo yung ginawa mo buong araw. 'Di ba? Ako pagkagising ko, sagot na agad, set agad ng appointment. Dahil kasi ang daming inquiries nung nung ads ko eh. Set ng appointment and then meron ako inasikaso sa main office, bumalik ako sa IBC Las Piñas, nag-conduct ng mentoring banding sa mga leaders doon. And then, umuwi. Tapos, eto na, training. Kasi yun, schedule ko ngayong araw. Bukas may schedule ako. Thursday may schedule ako. Friday may schedule ako. Nakaschedule lahat ng gagawin ko. Ngayon, ang tanong, nakaschedule ba lahat ng gagawin mo? By the hour. Anong oras ka gigising? Anong oras ka maliligo? Ilang minuto ka kakain? 'Di ba? Kailangan may ganun kami. Everyday dapat, every single hour, merong nakalaan na ginagawa mo. Kasi kung hindi, unproductive yan. And dapat yung oras natin more on income producing activities. Okay? Next, this is the Eisenhower matrix. So ito yung gagamitin mong um, um, tool para makapag-decide ka ano yung gagawin mo. Okay, so nahati yan sa 4 na quadrants. Okay, the urgent important quadrant, the not urgent important quadrant, the urgent not important quadrant, and the not urgent not important quadrant. Okay, simulan natin sa kulay pula. Okay, dito sa kulay pula nakalagay not urgent, not important. Ano yung sabi ni Eisenhower? Sabi niya delete.
Ano yung mga di-delete mo? Distractions and unnecessary tasks. Mga bagay na wala namang kinalaman sa negosyo mo. Halimbawa, nag-decide ka na bibigyan mo yung business ng 16 hours per day kasi full-time ka eh. So, dapat yung 16 hours mo doon, walang distraction, walang unnecessary task. Halimbawa, nag-decide ka 8 hours lang. Kailangan i-respect mo yung oras mo sa I Am Worldwide na 8 hours, walang distractions, walang unnecessary task. Gets? Ngayon, ano naman tong kulay blue? Not important, pero urgent. Delegate. Tasks that must get done but don't require your specific skill set. Example, mag-deliver. Pumila sa office. Okay, kasi before, nagkaroon ako ng time, buong araw na sa office ako. Buong araw kasi pumipila ako nung time na wala pang queuing system yung I Am Worldwide. Pumipila ako para mag-process ng mga pay-ins, maintenance ng mga downlines na OFW. So wala na akong ginawa kundi pumila. At ang malupit niyan, following day nasa DHL ako tsaka LBC para magpadala. Buong araw nag-unbox ako, nahanap na ako ng downline mens, pa IBP mens, pa closing mens, pa sharing mens, nakapila ako. 'Di ba? Ano nangyari? Yung mga bagay na dapat ginagawa ko, which is presenting and mentoring, hindi ko nagagawa because gumagawa ko ng mga bagay na pwede ko namang i-delegate, iutos. Magbayad ako ng tao na magpa-deliver ng products ko, magbayad ako ng tao para mag-unbox ng mga barley, magbayad ako ng tao para pumila sa office. Ngayon, alam mo ba, dumating ako sa point na hindi ko na kinakaya, nag-hire ako ng assistant na nagagawa nun, na mag-LBC, na mag-DDHL, and so on and so forth. Bakit? Kasi sobrang daming pay-ins kong pinaprocess, hindi ko na kaya. Hindi ko na magawa yung pagme-mentoring, hindi na ako makapag-IBP, hindi na ako alam mo yun, hindi ko magawa yung dapat na trabaho ko. Kaya dapat dumating ka sa point na ganun. 'Di ba? Pero alam mo ba, bago ko dumating sa point na ganun, sinasabihan ako ni Mentor Peach, mag-hire ka, dapat di mo yung ginagawa. Especially yung mga gawaing bahay. Alam mo ba, pag ginagawa mo pa yung gawaing bahay, you're wasting your time. Why? Because kasambahay, you can pay 8,000 to 10,000 pesos to do those things per month. Magbayad ka ng katulong para maglinis ng bahay mo, maglaba, magluto, etc. Dapat di mo yan ginagawa. Bakit? Hindi naman high-paying skill ang ano gawaing bahay eh. Ba't mo ginagawa yan? 'Di ba? Alam mo ba sa training ko lang 'yan natutunan na dapat i-delegate mo yung pagluluto, yung paglalaba, dapat hindi ikaw gumagawa niyan. Kaya kami meron kaming helper sa bahay. Kasi dapat hindi kami yung gumagawa nun. Bakit? Ano ba dapat ginagawa ng network builder? Nagpe-present, 'di ba? Nag-IBP, nagpo-prospecting, nag-i-inviting, nagtuturo, nagme-mentoring. Dapat doon lang umiikot yung buhay natin. Nakuha nyo ba? Sorry, intense ah. Intense yung pag-discuss ko nito kasi I learned this the hard way. 'Di ba? Nasayang, ang dami ko nasayang na oras na sana nabigay ko dun sa mga tamang tao yung oras ko. 'Di ba? Kasi iniisip natin makakatipid tayo eh. Pag nag-hire ako ng katulong, 10,000 din yun, sayang. Sa akin na lang yun. Instead na yung oras mo sa pagluluto, paglalaba, computein mo yung oras na yun. Sana nag-prospecting ka, nakapag-close ka ng deal, malay mo jade pa yun. Nakukuha nyo ba yung idea? You delegate, mens. Billionaires and millionaires are the greatest delegator. Ang mga mayayaman, bumibili ng oras. Ibig sabihin, nag-hire sila ng tao para dumami yung oras nila. Kailangan natin maintindihan yan. Ang goal mo, dumami yung oras mo. Hindi yung ikaw lahat gumagawa. Ang tawag doon, micromanaging. Yung ikaw gusto mo, ikaw lahat. Diba? Superman ka, tsaka superwoman. Kailangan mag-focus ka lang dun sa mga important task ng business mo. 'Di ba? Kaya sa IBC, hindi ako yung cashier. Sa IBC, 'di ba may Las Piñas kami na branch. Ako ba yung cashier doon? Hindi. Ako ba yung inventory doon tsaka releasing? Hindi. Ako ba nagpapak ng mga delivery doon? Hindi. May tagapak doon.
may taga-deliver sa JNT, sa DHL. Hindi ako yung gumagawa. Ako ba auditor doon? Hindi, may auditor. May accountant. Ako ba yung accountant doon? Hindi, may accountant. Nakukuha nyo mga mins? Paano ko male-leverage kung ako lahat gagawa nun? Paano ko kayo mate-training? Di ba kung yun lang atupagin ko? Nakuha nyo mga mins? Kailangan mins, you use your time well. Okay, gamitin natin yung oras natin ng tama. Okay, next, yung orange, schedule. Not urgent pero important. Tasks with unclear deadlines that contribute to long-term success. Okay, ano yung ibig sabihin ng schedule? Kailangan marunong ka mag-prioritize ano yung uunahin mo, ano yung hindi mo uunahin. Okay, ano yung example? Ano nga bang ginagamit ko na example dito? Example event. Event ng company. Or team event. Halimbawa, League of the Champions. Ang event, part ng business mo. Kung seryoso ka, kung seryoso ka na builder ha, ibig sabihin, non-negotiable. Non-negotiable, ano ibig sabihin ng non-negotiable? Wala kang pwedeng schedule na ilagay na iba. Halimbawa, nag-aya yung nanay mo, example, anak, sa March 29, mag-bonding naman tayong family. Family bonding tayo March 29. Di ba? Importante naman yung time sa family. Pero yung isabay mo sa League of the Champions na event ng team, pwede namang i-resked. Nakukuha nyo mga ments. Pwede namang hindi March 29. Okay, tapos ang malupit niyan, once a year lang yun. So meaning to say, ments, kung ikaw, builder ka talaga, kailangan alam mo kung ano yung uunahin mo, alin yung hindi mo uunahin. Okay? Clear? Kapag importante pa rin naman yun yung oras mo sa family mo, yung banding mo, pero pwede namang i-reschedule. Gets? Next, urgent, important, yung kulay green, yan yung kailangan mo unahin. Task with deadlines or consequences. So, halimbawa, may IBP ka ng 7 p.m. 7 p.m. Tapos, biglang nagkayayaan ang college friends mo na lalabas. Anong uunahin mo? Yung na-schedule mo na presentation mo o yung bigla kang niyaya ng friends mo? Anong tamang sagot? Unahin mo yung? Kasi bakit meron ka nang kakausapin tapos na-block niya na yung schedule niya. Tapos bigla lang may nag-aya sa'yo, kinancel mo. O, yun yung ibig sabihin no na maling desisyon. Okay? Importante naman yung time with friends. Pero pwede naman sumama ka sa next time, yung hindi biglaan. Okay? Mag-schedule ka lang ng lakad sa kanila. Pero wag yung babanggain mo yung existing na na-schedule na. Okay? Gets? Again, makakatulong ba sa negosyo mo pag tinuloy mo yung presentation mo na nakaschedule? Yes. Makakatulong ba kapag sumama ka sa friends mo? Makakatulong ba sila sa business mo? Hindi, negative nga sila. Ayaw nga nila sumali eh. Diba? So, sasama ka na lang kasi gusto mo lang silang kasama. Pero, diba, ang tagal mo silang i-invite, di pa rin naman sila nagjo-join. Tama ba? So, alam mo, hindi ko sinabi ikat mo yung ano mo, yung friendship mo sa kanila, pero kailangan marunong ka lang mag-prioritize. Okay? Are you learning, mga mentors? Next, make a timeline of your goals. Target, mabilis. 5 years. I-target mo dapat 5 years, malaki na yung grupo mo. Diba yung tipong 4th, 5th level, meron ka ng level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Malalim yung network mo. 'Di ba? Yun naman ang goal nating lahat eh. 'Di ba? On time na ma-hit natin yung goal natin. Okay? Year 1, so ito yung sample no. Sa year 1 mo kailangan may first car ka, sapphire ka and 1 million earner ka. Sa second year mo dapat 2 to 3 million earner ka, sports car achiever ka, tapos ruby to emerald ka. Sa year 3 mo, kailangan 4 to 9 million ka, supercar, diamond to blue diamond.
Sa fourth year mo, dapat 10 to 30 million circle ka, may house and lot, black diamond to crown diamond ka. And sa year 5 mo, 31 million to 100 million crown alpha mentor ka. Di ba parang ang sarap tignan? Okay? Pero ang totoo, hindi yan nangyayari. Okay? Yung iba nga, 5 taon na, nasa magkano pa lang ang kinita. Di ba? O kami, aminin namin, nandito pa lang kami sa year 3. Okay? Magte-10 million na pala kami. Magte-10 million na kami, pero wala pa kaming supercar. Hindi pa kami diamond. Di ba? Pero, at least, di ba? At least kahit papano, nag-progress. May progress naman. Pero syempre, ang goal natin, makausad na tayo dito sa 10 to 30 million, supercar, di ba? Madaanan na natin yung diamond. Ngayon, ang tanong ikaw, ano nang level mo ngayon? Okay, ano nang na-hit mo? So, i-push natin yan, mens, na kailangan every year, hindi lang edad ang nadadagdag sa'yo. Kailangan every year may achievement ka dito sa I Am Worldwide. Okay ba yon mga mens? Next, create an action plan and schedule. Make a plan of activities according to your goal. So, lista mo yung mga to-do mo. Make your plan and to-do list visible. Gawa ka ng goal board mo, whiteboard, or calendar board na yung lagi mong nakikita, visible sa'yo. Nasa table mo, di ba yung office mo, nandun nakalatag yung mga gagawin mo, may notebook ka, may whiteboard ka, may planner ka. Okay, tapos decide ka na, ano ba talaga, part-timer ka ba o full-timer ka? Kasi kung full-time ka, dapat 16 hours. Pag part-time ka, 8 hours. Okay, so dapat, decide ka na talaga, ano ba talaga. Okay, tapos bigay mo talaga todo mo 6 days per week. 1 day off per week. Okay, so ito yung schedule mo ngayon. Diyan mo ngayon hahatiin yung mga to-do mo. Okay, so 80-20 rule, Pareto principle. I-apply mo to para mas maging productive ka. Ano yung definition niyan? 80% of the outcomes are the result of 20% of the causes. So in I Am Worldwide example, 20% of the distributors produces 80% of the company revenue. Okay, so this concept is important to understand because it can help you identify which initiatives to prioritize so you can make the most impact. So, ngayon, sa atin ba, sa activities, ano yung important na kailangan binibigyan natin ng energy natin? So, number 1 is sponsoring kasi diyan natin nakukuha yung mga potential leads natin na magpe-pay in sa atin. Okay, next, building. Sa building, ano yung dapat fino-focus natin? Training, mentoring, mga workshops, and delegation. Okay? Sa establishing naman, mentoring per core, third party or CIA activity or cross-line in action activity. Okay? And sa sustaining naman, recognition, incentive program, training program, team events, and bonding. Okay? So, ibig sabihin, kailangan dyan umiikot yung mga activities na ginagawa natin. Kasi yan yung nagpo-produce ng malaking income. Okay? Next. Number 7, track and review your progress. So, dapat ikaw personally, ina-assess mo ba kung ano yung nagagawa mo? So, kailan mo to dapat ina-assess? Actually, pwede to on a weekly basis or on a monthly basis. Ilan ang prospects na nakausap mo sa buong February? Ilan ang naset mo na appointment sa buong February? Ilan ang na-IBP mo sa buong February? Ilan ang pay-in mo? At ilan yung candidates mo for core leaders for the month of February? Okay? So, next. Ang next na itatrack mo ay yung progress ng team mo. Kailangan alam mo yung benta ng team mo. Alam mo kung sino yung mga top performers. So, monthly, nagpapapasa ka dapat ng top sa team para malaman mo sino yung mga nagpe-perform talaga. Okay, next. Kailangan na-check mo yung RQB mo left and right. Ilan ang pumasok sa left, ilan ang pumasok sa right. Ano pa? Kung sino na yung mga marunong mag-present. 'Di ba? Kasi doon mo malalaman na kung naduduplicate ka ba. Okay? Or dumadami yung leaders under ng team mo. Okay? Sino yung marunong na mag-conduct ng training and mentoring? Sino na yung mga millionaires under ng team mo? Sino na yung mga car achievers under ng team mo? Sino na yung mga rank up under ng team mo?
Sino na yung mga leaders na meron dine-develop na core leaders din under ng team mo? Okay, and sino na yung mga leaders na gumagawa na rin ng sariling recognition and events? Okay, so dito mo malalaman kung nagpo-progress yung grupo mo. Okay, may gine-gauge or dapat minomonitor mo tong mga bagay na to. Okay? So, tapos na po yung training natin, di ba? Mabilis lang ba? Ayan. So, first time ko atang mabilis natapos. Okay. So, sabi sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Okay. So, guys, maraming salamat sa pag-attend ng ating training. Okay. And reminders lang. Okay. Reminders for our checklist. Make sure na na-checkan mo to. O, 'di ba? Binibisita mo ba yung checklist mo? Nagawa mo na ba talaga dapat yung mga nandito? So, congratulations sa nakatapos na mga trainings natin, no? 'Di ba? O, 'di ba? Ang saya ng mga batch 10, no? Tapos na sila, oh. Okay, so ang goal nyo mga mens, eto na. Sa level 2 ka na, oh. Oh, mover maker, give me 5 just for you. Speaker, become a speaker. Oh, 10 directs, 50 directs, 100 directs. Dapat na-checkan nyo to mga mens. Okay, so dito na tayo ngayon sa mga graduates. Okay, sa mga graduates, ang goal nyo ngayon itong DASTP checklist. Okay, ano ibig sabihin nito? Dream Team Academy Speakership Training Program. Doon sa mga graduate, ito yung iisa-isahin natin na dapat magawa mo. So, ang uunahin ko na lang muna, nagawa naman na yung iba nung sharing eh. Di ba may mga nagpasa na sa akin ng sharing? Sila Mentor Angel. Si Mentor Angel lang ata yung nagpasa. Sino pa ba? Mentor Eileen, nagpasa ka ba sa akin? Wala pa. So, sharing and then hosting. Okay, ito yung mga unang kailangan. Kasi dito mabibuild yung confidence mo magsalita eh. Kapag nag-undergo ka na nito. Hosting, sharing, dapat yan lang muna yung mga una mong ginagawa. Next, IBP na. Diba? Una muna, di-discuss products, company, tapos products, and then compensation plan. Okay, tapos ano na, next, closing na. Nagko-close ka na. Okay, and then, okay, ano pa? Zoom. Tuturuan ko kayo paano mag-operate ng Zoom sa mga hindi pa marunong mag-Zoom or mag-tech. Okay, and ang pinakahuli ay ma-discuss mo lahat ng topics ng DANMPP. Okay, pero ito, it takes years. Okay? Kasi sa totoo lang, sa Dream Team, wala pang nakatapos nito. Nitong mag-discuss ng lahat ng to. Pero meron na, I think 3 or 4 sila na konti na lang, matatapos na nila tong ma-discuss lahat. Kasi pag ako nagpapadiscuss, one-on-one. So, halimbawa, Mentor Eileen, sige, discuss mo sa akin yung Y Network Marketing with slides. Okay, ganun ako magpa-return demo. Okay, ganun siya, no? Per topic yan. I-discuss nyo yan sa amin.